sa langit, sa lupa, hanggang sa ilalim ng lupa. Kaya maging ang COVID-19 ay spirit, mga kapatid, spirit yan. Ang kamandag niya na espiritu, mga kapatid, nagdadala yan ng kamatayan, nagdadala ng sakit at karamdaman, nagdadala ng confusion, nagdadala ng kahirapan. Kaya nga tayong lahat gagamitin natin sabay-sabay ang pangalan ni Jesus. Sasabayin natin, lulusapin natin, tutubukin natin. Amen po ba? At tatalunin natin sa pagitan ng pangalan ni Jesus ng COVID-19. Sama-sama po tayo at ang ating pagsasama-sama gagapiin po natin ang COVID-19. Nagtatagumpay po tayo. Sabi ng Panginoon, and this sign shall follow them that believe. Itong tanda na to ay susunod sa inyo dahil kayo mga naniniwala at sumasampalataya. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Matagal na po yan. Matagal na nakasulat sa Bible, but you need to experience that. Gawin mo. Deklara mo. Amen po ba? Ang COVID-19 is but a demon. Yan ay demonyo. Yan ay gawa ng diablo. Amen po ba? Hindi galing sa Diyos yan. Galing sa demonyo yan. Kaya nga tayo binigyan ng karapatan, binigyan ng kapangyarihan para i-cast out ang devils na ito. Sapagkat ang kamandag ng COVID-19 na nagdadala ng kamatayan ay sasabayin natin sa pangalan ni Jesucristo ng taga-Nazaret. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Kaya nga, use the name of Jesus against sickness. Every sickness and disease must bow to the name of Jesus. Speak the name of Jesus. Speak the name over yourself and others and expect sickness to flee. According to Mark chapter 16, yung binasa po natin. Kaya sabayin natin ang sakit, sabayin natin ang COVID-19. Amen po ba? Dinidiktaran natin sa ating mga katawan, Lord, thank you, I have supernatural, strong immune system. Amen po ba? At nilirelease namin ni White yan, Lord, bigyan mo kami ng supernatural, strong immune system. At bigyan mo kami, Panginoon, at mag-multiply sa amin ng mga antibodies, anti-inflammatories, antioxidants ng aming mga katawan. Sa araw-araw, dinidiktaran namin yan at nilirelease namin hanggang sa bawat isa sa inyo. Sa mga pamilya at sambahayan po natin. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga, ang deklarasyon po ng ating kagalingan sa pangalan ni Jesus, mga kapatid, deklarahan mo pag may nararamdaman ka. Deklarahan mo ng kagalingan. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga ako, isa pag pupunta ako ng CR sa gabi, Lord, thank you. Yung aking kidney, yung aking internal organ, dinideklara ko yung whole health and health. At sinasabi ko, kidney dialysis out of my life. Cancer out of my life. Cirrhosis out of my life. Out of my organ. Out of my internal organs. Mga kapatid, titiktaran nyo. Amen po ba? Pag kayo ay meron kayong high blood, dahil mataas ang blood pressure nyo. Pag kuminom kayo, Lord, thank you, my blood pressure is 120/80. Amen po ba? Pag mataas ang sugar nyo, Lord, thank you. Ang blood sugar ko, Panginoon, ay 100. No? Kasi minsan 130 mataas na. Lumampas ka na ng konti. Pero mga kapatid, titiktaran nyo. Ano mang area ng buhay ninyo? Nakikinig po ba kayong lahat? Kung mataas ang cholesterol nyo, Lord, salamat. Panginoon, salamat. My cholesterol is 150. Ganun, titiktaran nyo. Nakikinig po ba kayong lahat? Titiktaran nyo sa pangalan ni Jesus. Ano mang bahagi ng inyong katawan. Kaya nga ako dinideklara ko, Lord, thank you, my lungs. COVID, you are not part of my being. COVID out of my lungs. Yung mga aneurysm, mga blood clot, stroke, high blood pressure, out of my heart. Out of my heart. Sapagat itong aking circulatory system, my heart, veins, arteries, and valves are all whole and healed. You, sabi ko, lungs, ikaw, at ang aking respiratory tract, ang aking throat, you are healed and you are healthy and strong in Jesus' name. At ang aking colon, ang aking digestive system, dinideklara ko sa ngalan ni Jesus, you are whole, healthy, and healed. Maging aking nervous system, skeletal system, are all whole, healthy, and healed in Jesus' name. Pag umaga, pinagpipray namin ni White yan, sumaaning pamilya, at sumalahat ng pamilya ng taga-Jesus Christ forever. Meron lang kami mga tao talaga na alam namin may mga sakit, binabanggit namin ang mga pangalan. Pag nagpe-pray kami pag umaga, Lord, si ganito, Panginoon, yung talagang nakikita namin na kinakailangan ng kagalingan. Sa araw-araw, binabanggit po namin kayo sa Panginoon. At inaangkin namin na sa magitan ng pangalan ni Jesus, ang kagalingan ay magkaroon ng manifestation sa inyong mga buhay. Amen po ba? Amen po ba? Mga kapatid, use the name of Jesus to
lack. Jesus came to give you abundant life and deliver you from every part of the curse. Say, lack, I rebuke you in Jesus' name. You're not coming into my family. You cannot come into my bank account now. Go in Jesus' name. Magiging mga kahirapan, mga kapatid. Alam natin, ang pandemic na yan ay nagdala ng kahirapan, nawala ng trabaho. Pero mga kapatid, hindi yan para sa ating lahat. Amen po ba? Tayo po ay pinaglaanan ni Lord. Maniwala ka, manampalataya ka. Huwag kang mawala ng pag-asa. Panginoon, salamat. Salamat sa pagpapala. Salamat, Panginoon. Nagdahil, Panginoon. Salamat sa inyong provision. In Jesus' name. Amen po ba? Kaya sawayin ang kakulangan, sawayin ang mga pagkakautang, sawayin ang lahat ng mga kahirapan at kakulangan sa buhay natin sa ngalan ni Yesu Kristong taga Nazareth. Amen po ba? Nakinig po ba kayo lahat? At habang sinasaway natin, mga kapatid, ang isang encouragement po sa ating lahat. Habang sinasaway natin ang mga kakulangan na yan sa pananalapi ng ating buhay, mga kapatid, even in the time of pandemic, iniikangayat ko po kayong lahat, magbigay kayo ng inyong tithes and offering sa Panginoon. Magbigay po kayo, mga kapatid. Ilalampas kayo ni Lord sa mga kakulangan ito. Maaaring wala kayong nakikitang pagpapala, paano babalik sa akin? Wala na akong trabaho, wala na akong pinagkakitaan. Magbigay ka lang, magpakatapat ka lang. Kung sa isang linggo, dinagnan ka ng pagpapala ng 100 piso, di 10 piso, bigay mo kay Lord. Amen po ba? Kung meron kang binigyan ka ng nanay mo ng 50 pesos, yung 5 piso itabi mo. Kapatid, magpakatapat tayo sa Panginoon. Through this, makikita mong kamay ng Diyos. Through this, makikita mong provision ng kaharian ng Diyos para sa iyo. Hindi ka pagkukunangin ng Panginoon. May kailangan ka sa gamot, may kailangan ka sa pagkain. God will take away from you. Kasi mga kapatid, hindi lang natin sasawayin ng kulangan sa pamagitan ng pangalan ni Jesus, mga kapatid. Para mag-manifest ang mga pagpapalang yan, you need to sow a seed. Kinakailangan magtanim ka. Kinakailangan magtanim ka. Kaya makikita niyo mga kapatid, yung mga taong naging natapat sa kanilang mga magbibigay, kahit na may pandemic, kahit na may mga problema, kahit na may mga ganitong nangyayari mga kawit panahon, kahit na may mga kakulang ganyan, pero pag meron sila at naging tapat sila nagbibigay sa Panginoon, nakikita niyo, may dumadaling pa rin, may dumarating pa rin, may nagpapala pa rin. Huwag niyo makalaan mga kapatid na, kahit naman hindi ako nagbibigay, pinagpapala pa rin ako. Mga kapatid, napakabuti kasi ng Diyos, pero huwag mong hayaan na kahit hindi ka matapat kay Lord, dumadami yung pagpapala, hindi ka, kahit naman hindi ako nagbibigay, pinagpapala din naman ako ng Panginoon, hindi na ako magpapakatapat. Mga kapatid, no, magpakatapat ka, kasi yung katapatan mo magre-resulta, magbubunga ng maganda. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Si Lord na napakabuti sa iyo, kahit hindi ka tapat siya sa iyo. Pero hayaan mo naman yung katapatan niya, suklaan mo ng katapatan. Kasi naging tapat siya sa iyo. Kasi sa malawat madali, ang mga may aanihin, yung mga itinanim. Maaaring kaya ka tumatanggap ngayon, yan pa yung mga itinanim mo noon. Pero pag ngayon, hindi mo nais ang pagtatanim at pagtitigay, bukas, wala na. Are you listening? Mga kapatid, mga kabataan, mga bata, mga kabataan, pag binigyan kayo ng nanay yung 20 pesos, tabi ng 2 piso, bigay mo kay Lord. Wala akong exempted sa atin, mga kapatid. Magtanim po kayo, mga kapatid. Bakit? Para sa iyo yan. Para sa iyo. Para sa iyo. Aanihin mo yan, mga kapatid. Amen po ba? At habang sinasaway natin ng kahirapan, nagtatanim din naman tayo. Kasi habang sinasaway natin yung mga tinatanim natin yun ang magiging kasagutan ng Diyos na makalaya po tayo sa mga kapunan. Sinasaway natin ang Espiritu, pero hayaan natin meron tayong maitanim. Magtanim po kayo, mga kapatid. Simula sa araw na ito, mga kapatid, make it a point na magtanim po kayo. Kung kayo may sweldo, kayo may sahod, itanim nyo, magkatapat kayo kay Lord. Hindi po kayo lulugitin ng Panginoon. Hindi kayo malulugi kay Lord. Amen po ba? Kung yung mga investments na scam, kay Lord, hindi po, walang scam kay Lord. Amen po ba? Talagang pagkano, dadalhin ka ng pagpapala, dadat ng kanyang pagpapala. Kasi itinanim mo kay Lord at sa gawain ng Panginoon. Amen. Sige, pagkakalanan ng Panginoon. Kaya nga, isa sa mga halagang bagay yan, use the name of Jesus to make demons flee. Deal with wrong spirits, strife, envy, suicide, murder, drugs, alcoholism, and any other. Say, I command you in Jesus' name to take your hands off my family. I break your power and forbid you to operate anymore. I resist you in Jesus' name. Kaya resist natin, sawayin natin yung mga kakulangan, yung mga addiction, mga katamaran, yung kawalan ng trabaho. Sawayin natin, palayasin natin sa ating pamilya. Amen po ba? Amen po ba? Yung mga pagkakagalit
galit, yung mga pag-iibaan, yung mga kawalan ng pag-asa, yung mga hopelessness. Sawayin natin, sige lang, sawayin mo lang. Sawayin mo lang. Amen po ba? Bakit sa simula, tagal na, wala pa rin nangyayari. Sige lang, pagpatuloy mo lang. Bisa isang araw makikita mo, wala na silang lahat. Amen. Are you listening? Amen. Minsan kasi mga espiritu bumabalik-balik yan. Bumabalik-balik yan. Yung aso nga lang, pag pinalabas mo ng bahay, may babalik na naman. Pinakalang, maya mo. Amen ba? Amen. Amen po ba? Ganun din ang espiritu, bumabalik-balik yan. Kaya from time to time, sasawayin mo at ayaw mo, my family, itong aking buhay, pamilya, covered by the blood of Jesus. Amen po ba? Maging ang, sabi ko sa inyo, maging ang COVID-19, demonyo po yan. Sawayin niyo yan lagi. Sasawayin natin lagi sa buhay natin at sa ating pamilya. Amen po ba? Use the name of Jesus for supernatural protection. If you find yourself in dangerous situation, nasa isa kang bingit ng kalalagayan, call on the name of Jesus. There have been countless miracles of supernatural protection and deliverance from harm through the all-powerful name of Jesus. Minsan nasa bingit tayo ng mga kamatayan, bingit ng mga alanganin, at mga kalalagayan, delikado po tayo. Just remember the name of Jesus. Lord, salamat. Dahil po sa inyo, Panginoon, in Jesus.